Ngayong buwan, kinikilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kawani na kabilang sa emergency medical services. Isa dito si Cesar Carlos na mula pa sa pagiging magsasaka ay isa ng batikan pagdating sa propesyon ng pagsagip ng buhay. Yeah, agriculturist ako. So, pero dito ako nalinya eh. Mas fulfilling yung nandito. Mas marami kang matutulungan. Taong 2017 nang maging hepe ng Apalit Municipal Risk Reduction and Management Office sa Pampanga o Apalit Rescue. At sa dami na ng kanyang narespondihan, ang aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX noong March 2019 ay tumatak at sumubok sa kanyang kakayahan at abilidad, pati ng kanyang mga kasama sa Apalit Rescue. Mass casualty ang nadatna ng grupo. Ito'y matapos maaksidente ang isang bus na sinasakyan ng mga overseas Filipino workers na paalis na sana ng bansa. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang tungkulin, hindi ang gamutin ang mga sugatan, kundi ang ihatid ang mabigat na balita sa mga kaanak ng mga nasawi. On the spot, 6 yung namatay. So hindi sila taga rito, mga malalayo, Visayas, Isabela. So nasa akin yung task na kausapin yung pamilya nila. Di ba? Alam nila nakaalis na eh. Pasakay sila ng eroplano eh. Ay, sorry. Mahirap, di ba? Yun lang mahirap emotionally. Pero pagdating sa yung fulfilling naman. Kasi nakatulong ka eh. Kahit na may namatay, yung mga nabuhay naman, nadala sa ospital, nailigtas. Nahabol pa yung may mga na-resuscitate tayo, na-revive. Dalawa yata yung na-revive, nadala pa sa ospital, nabuhay naman. So yun lang, masarap na mahirap. Si Rodolfo naman, 8 taon na sa rescue service. Bagamat nag-aalangan noong una, nakatulong sa kanya ang bawat pagkakataong nakakatulong siya para mas mahalin niya ang kanyang tungkulin. Gaya na lamang ng pangyayari ng pagbangga ng isang van sa isang ambulansya kung saan nasawi ang driver ng ambulansya at ang asawa ng isang buntis. Pagsulod ko dito, silingin sa ako, ni kaptanya ko di. Pagkapot niya, may aredi siya dako-dako nga laceration. Tapos may glass nga gaungot di siya dere. Gatulo ang dugo, silingin sa ako, maluhi, kabuligi ko sir. Wala, may korta. Wala ko kabalo, gatulo ng luha ko, siling ko siya, siling ko imuong kontanan. Para sa akong motob lang ang hindi ko malipatan. Kay both of the babies survive, na-revive ang bata. Hindi naman hadlang ang edad para kay Elpidio na isang 62 years old na sa halip nagpapahinga na lang dahil sa kanyang edad ay mas pinipili pa ring sumali sa mga rescue operation dahil sa kagustuhan nitong makatulong sa nangangailangan. Yung driver na naaksidente, kinuha namin doon sa tricycle. Yun ang pinakamahirap kong ano. Pero at least, natutunan ko kung paano mag-responde. Masabi ko lang kaya ko pang mag-responde at kahit may edad na ako, kakayanin ko po. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno, malaki ang ginagampan ng papel ng mga rescuer para sa kaligtasan at pagsalba sa buhay ng publiko sa oras ng pangangailangan, lalo na kung mangyayari ang The Big One sa Metro Manila. Batay sa pag-aaral, daan-daang libong estruktura ang masisira na tiyak marami sa mga residente ang mga ngailangan ng tulong. Ang titignan natin dyan yung mga natabunan. Ayon sa pag-aaral na yan, posible na hanggang kalahating milyong 500,000 ng mga struktura, bahay, mga gano'n, ano, babagsak. So pagpalagay mo ng 500,000 houses yan, 2 na lang tao sa isang bahay. Hindi biro ang training para maging rescuer dahil buhay ang nakasalalay sa kanilang mga kamay sa panahon ng emergency. Gayunman, kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga kagaya ni Cesar Rodolfo at Mang Elpidio at ng marami pang rescuer at emergency responder sa bansa na naglalaan ng buhay at dedikasyon para makasagip ng buhay sa panahon ng sakuna. Ito ngayon ang binibigyang pagkilala sa paggunita ng Emergency Medical Services Week ngayong buwan ng Mayo sa buong bansa. Leslie Widem, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.